Magandang araw mga bata! Maaari ba tayong tumayo lahat upang simulan ang ating araw ng isang panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Yesus, maraming salamat po sa lahat ng biyaya na pinagkakaloob mo sa amin sa araw-araw. Salamat po sa araw na ito na kami po ay muling nagkaroon ng pagkakataon upang matuto. Bigyan niyo po ng lakas ang aming mga guro na silang maghahatid sa amin ng mga kaalaman. At nawa po ay tulungan niyo kami ng aking mga kamag-aral na maunawaan ng mabuti ang aralin ngayon. Patuloy po kayong maghari sa aming mga buhay. Ito po ang aming panalangin. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang araw mga bata! Bago kayo umupo, maaari bang pulutin niyo muna ang mga kalat sa ilalim ng inyong upuan at pagkatapos ay ipunta muna sa inyong bag at pagkatapos ng ating klase ay saka ninyo itatapon sa basurahan. Maaari ko bang malaman kung may lumiban sa ating klase ngayon mga bata? Magaling kung ganon at walang lumiban sa ating klase ngayon. Bago tayo dumako sa ating talakayan ngayong araw, atin munang alamin ang ating mga alituntunin dito sa loob ng ating klase. Ang ating alituntunin ay tinatawag na kwento rules. Ngayon, alamin natin kung ano-ano nga ba ang ating mga alituntunin dito sa loob ng ating silid-aralan. Simulan natin sa letrang K, katahimikan sa oras ng talakayan. Makinig ng mabuti habang may nagsasalita. Nauunawaan ba mga bata? Magaling. Ang susunod naman ay ang letrang W. Wastong pakikilahok. Makisali ng maayos sa mga gawain at diskusyon dito sa loob ng ating silid. At ang susunod naman ay ang E-rules. Ehemplo ng mabuting asal. Ipakita ang magandang ugali sa loob ng klase. At ang susunod naman ay ang letrang N. Nakatuon sa gawain. Mag-focus at iwasan ang anumang abala. At ang susunod naman ay ang letrang T. Tuklasin ang aral ng kwento. Unawain at pag-isipan ang mensahe ng kwento na aking ibabahagi sa inyo mamaya. At ang panghuli ay ang letrang O. Obserbahin ang disiplina. Sumunod sa lahat ng alituntunin sa loob ng klase. Nauunawaan ba ninyo mga bata? Magaling kung ganon. Susundin nyo ba ang ating kwento rules? Mahusay kung ganon. Bago natin simulan ang ating talakayan ngayong araw, may ipapakita ako sa inyo. Pagmasdan nyo itong mabuti at may katanungan akong mamaya na inyong sasagutin. Handa na ba kayo mga bata? Mabuti kung ganon. Ano sa tingin nyo ito mga bata? Magagaling, ito ay isang salamin. Kapag tumingin tayo sa salamin, ano kaya ang nakikita natin? Magaling, mukha natin. Lahat ba kayo gumagamit ng salamin? Opo, magaling naman kung ganon. Ang larawan na aking pinakita ay may koneksyon sa ating talakayan ngayon at ito ay patungkol sa alamat ng salamin. Ngayon, may babasahin akong alamat para sa inyo. Ito ay ang alamat ng salamin. Makinig kayo ng mabuti mga bata, nang sa ganun ay may maisagot kayo sa aking katanungan mamaya. Noong unang panahon, sa isang baryong payapa at malayo sa ingay ng mundo, may isang lumang bahay na kinikilalang tahanan ng karunungan. Dito naninirahan si Lola Isyang, ang pinakamatanda at pinakaiginagalang sa buong baryo. Sa gitna ng kanyang bahay ay may nakasabit na isang salamin. Payak sa anyo ngunit nagtataglay ng hiwagang minanapa mula sa mga ninuno.
Ayon sa mga matatanda, ang salamin ay hindi nilikha upang ipakita ang panlabas na anyo ng tao, kundi ang tunay na kalagayan ng kanyang puso at konsensya. Kaya naman, bibihira lang ang may lakas ng loob na humarap dito, sapagkat ang salamin ay hindi kailanman nagsisinungaling. Isang araw, dumating sa baryo ang isang binatang nagngangalang Aaron. Siya ay matalino at mahusay, ngunit kilala rin ito sa pagiging mayabang. Sa paniniwalang wala siyang dapat ikahiya, nagpasya siyang makita ang sinasabing mahiwagang salamin. Pagdating niya sa bahay ni Lola Isyang, magalang siyang binati ng matanda. Marami ang nagnanais makita ang salaming iyan, wika ni Lola Isyang, ngunit iilan lamang ang handang tanggapin ang katotohanan. Hindi nag-atubili si Aaron at humarap sa salamin. Ilang sandali ang lumipas bago siya napaatras sa kanyang nakita. Ang kanyang refleksyon ay malungkot at mabigat ang anyo, malayo sa inaakala niyang larawan ng sarili. Ipinaliwanag ni Lola Isyang na ang salamin ay sumasalamin sa mga damdaming matagal nang ikinukubli ng tao. Napagtanto ni Aaron na sa kabila ng kanyang talino, kulang siya sa kabutihan, paggalang at malasakit sa kapwa. Mula noon, pinili niyang manatili sa baryo. Natuto siyang tumulong, makinig at magpakumbaba. Sa bawat mabuting gawa, unti-unting gumaan ang kanyang kalooban at luminis ang kanyang hangarin. Makalipas ang ilang buwan, humarap muli si Aaron sa salamin. Ngayon, malinaw at payapa ang kanyang refleksyon. Doon niya tunay na nakita ang bunga ng pagbabago. Nang pumanaw si Lola Isyang, iniwan niya ang salamin sa pangangalaga ng baryo bilang pamana sa susunod na henerasyon. Hanggang sa kasalukuyan, ang salamin ay nananatiling tahimik na saksi sa mga pusong handang magbago. At diyan nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang Alamat ng Salamin. Nasiyahan ba kayo sa ating kwento mga bata? Mabuti naman kung ganon. Handa na ba kayong sumagot para sa aking mga katanungan? Mahusay. Sino ang pangunahing tauhan natin sa kwento mga bata? Magaling si Aaron. JM, paano mo ilarawan si Aaron? Magaling si Aaron ay matalino at mahusay, ngunit sa simula ay mayabang at kulang sa pagpapakumbaba. Ngayon, saan naman naganap ang ating kwento? Magagaling sa payapang baryo at sa lumang bahay ni Lola Isyang. Ano naman ang nangyari sa simula ng ating kwento mga bata? Magagaling, may isang payapang baryo at isang lumang bahay at doon makikita ang mahiwagang salamin na nagpapakita ng tunay na nasa puso ng tao. Kaya natatakot ang mga karamihan na humarap dito. Ano naman kaya ang suliranin na makikita natin sa kwento? Sino ang nakakaalam sa inyo? Yes, Dustin. Magaling, Dustin. Ang suliranin sa ating kwento ay ang pagiging mayabang ni Aaron at ang kakulangan niya sa kabutihan at malasakit sa kanyang kapwa. Ano ang ginawa ni Aaron, mga bata? Tama, tumingin siya sa salamin. Ano kaya ang nakita niya sa salamin nang tumingin siya dito? Tama, malungkot at mabigat ang anyo ng kanyang mukha. May ginawa ba si Aaron para mabago ito, mga bata? Meron. Ano kaya ito, Shaira? Magaling, Shaira. Siya ay nagpakumbaba at tumulong sa kapwa at nagpakita ng kabutihan at malasakit.
Kaya dahil dito, gumanda at luminaw ang kanyang refleksyon sa salamin. Ano naman kaya ang nangyari sa wakas ng ating kwento, mga bata? Magagaling, si Aaron ay naging mabuting tao at naging mapagkumbaba, kaya luminaw ang refleksyon niya sa salamin. Ngayon mga bata, kung kayo ang tumingin sa salamin at nakita ang parehong nakita ni Aaron, gagawin niyo ba ang mga ginawa niya, mga bata? Mahusay kung ganon. Ngayon naman, maaari bang magbigay kayo ng aral na natutunan ninyo sa aking binasang kwento? Magaling, huwag maging mayabang, maging mapagkumbaba dapat tayo. At sino pa? Yes, tama, maging mabait at tumulong sa kapwa. May iba pa ba mga bata? Yes, baby. Magaling. Ang mahalaga ay ang mabuting ugali, hindi lamang talino o itsura. Magagaling mga bata dahil talagang nakinig kayo sa ating talakayan ngayong araw. Ngayon, natapos na tayo sa ating talakayan, may inihanda akong pangkatang gawain na inyong gagawin. Ito ay tinatawag na salamin ng katotohanan. Papangkatin ko kayo sa dalawang grupo. Dito ang unang grupo at ito naman ang pangalawang grupo. Ang gagawin nyo lang mga bata ay sundin ang nakatalagang gawain para sa inyong grupo. At gawin ninyo ito ng maayos, malinis at may pagpapakita ng pag-unawa sa kwento. Maliwanag ba mga bata? Magaling kung ganon. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto upang tapusin ang inyong gagawin.
tayo sa ating talakayan ngayong araw, mayroon akong mga katanungan. Sisimulan natin kay Michelle. Patungkol saan kaya ang ating tinalakay ngayong hapon? Magaling, Michelle. Ito ay tungkol sa alamat ng salamin. Ang susunod naman, ano ang ipinakita ni Aaron upang mabago ang itsura sa salamin? Magagaling, ipinakita ni Aaron ang pagiging mabait at mapagkumbaba. Ano naman ang magandang mensahe na makikita sa kwento? Magagaling, maging mabait at mapagkumbaba. Kapag gumagawa tayo ng mabuti, maging mas mabuti rin tayo bilang tao. Magagaling mga bata, talagang may naunawaan kayo at may napulot kayong aral sa ating talakayan ngayong araw. Ngayon natapos na ang ating talakayan, may inihanda akong pagsusulit na inyong gagawin. Pero bago yan, maaari bang basahin muna ninyo ang ating mga panuto mga bata? Ngayon, maaari nyo nang simulan ng tahimik. At kapag tapos na ninyo mga bata, ay tumahimik tayo at hintayin ang inyong mga kaklase. At pagkatapos ninyo ay ipasa na lang ito pagitna at yung mga nasa gitna ay ipapasa na lang paharap. Nauunawaan ba ninyo mga bata? Magaling kung ganon. Bago kayo umuwi mga bata ay kopyahin nyo muna ang inyong takdang aralin na inihanda ni teacher. Pero bago yan, babasahin ko muna ang inyong gagawin. Maliwanag ba mga bata? Magaling kung ganon. Sa isang malinis na papel, sumulat ng isang mahalagang aral na natutunan mo sa kwentong Alamat ng Salamin. Ipaliwanag mo kung bakit ito ang iyong napili. Nauunawaan ba ninyo mga bata? Magaling kung ganon. Ngayon maaari nyo nang simulan. Tapos nyo na ba mga bata? Kung ganon, maaari ba tayong tumayo lahat at tignan ang ating paligid kung may kalat? At kung may nakikita tayo, pulutin natin at itapon natin sa basurahan. Handa na ba kayong umuwi mga bata? Magaling naman kung ganon. At dyan nagtatapos ang ating klase ngayong araw. Maraming salamat at paalam mga bata!